Devon's POV. I immediately carried my wife when she lost her consciousness. Damn, she's hit by a gun. Doc, how's my wife? Is she okay? It's positive. What do you mean by positive? The doctor laughed a little bit. I mean, she's alright. No, they are alright. They? Is she... Is my wife pregnant? Yes, she is. She's more than 2 weeks bearing a child in her womb. I was happy and surprised na nagbunga na. Thank you, doctor. By the way, she's awake. Nadaplisan lang siya ng bala. Agad ako nagtungo sa kanya at yakapin ko sana siya. Ngunit naalala ko may tama pala siya kaya naman hinalikan ko na lang siya sa noo. Thanks. Thanks? For what? Because of you, I'm going to be a father. You mean, yes you are? I saw a smile come into her face. Someone's POV. Oh great, now she's pregnant. How can you be so sure? I heard it from the doctor. I smiled, tila umaayon ng tadhana sa aking plano. Then we will give them 10 months peace. How about my revenge? Just wait, I have a plan. I smiled bitterly. I am just getting starting, Devin. May problema pang paparating. Namatay na ako ng anak, kaya't oras na para kayo naman na makaramdam noon. Kung gaano kasakit sa isang magulang ang mawala ng anak. Carlene's POV. I was very happy when Devin told me that I'm going to be a mother. Pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang mag-alala sa kung ano man ang pwedeng mangyari at masama pa baka madami pa ang baby ko. Doon muna kami ni Devin tumira sa palace. Yes, sa Mafia Palace. Wala at naman ng mafia maaaring tumira doon at sobrang laki ba naman? Ano bang meron sa'yo? Napatigil ako sa paglalakad ko sa hardin na may taong nagsalita noon. Lumingon ako pero wala naman ako nakita. Bilang lang yung ligaya mo. Tumingin muli ako sa gilid, likod at sa harap ko hanggang nakita kong babaeng nagpapainit lagi ng dugo ko. Pumitas ako ng bulaklak at nilagay sa tenga ko. So, I sarcastically said, bakit may binabala ka bang di maganda laban sa iyong reyna? Dagdag ko bago umupo sa tabi niya. Umusog siya ng konti na para bang nandidiri sa akin without knowing na mas lalo na siya. Bakit? May problema ba? Wala naman. Sensitive lang yung skin ko. Wow! Sensitive daw. Kung sa bagay, makinis at maputi nga naman ang balat niya. Sensitive? Talaga ba? Paninimula ko. Napupuno na ako eh. Lagi ko na lang siyang pinagbibigyan kaya it's time for me. Bakit? Hindi ba halata? Mas maganda pa nga yung balat ko kaysa sa'yo eh. So sinasabi mo na mas maganda ka sa akin? Ngumiti ako at binigyan siya na nakakalokong ngiti. Siya yata ang pinaglilihian ko ah. Wag naman. Obvious naman, 'di ba? Kaya pala hindi mo lang nagkaroon ng interes sa'yo yung asawa ko. Napatawa ako sa namutawi sa bibig ko. Nakita ko ang ekspresyon niya, puro ng galit at inis. Napakontingin ko sa nakasampay na gown, malayo ng konti sa kinaroroonan namin. Kanino yon? Tanong ko sa kanya. Nirolyohan niya muna ako ng mata bago sagutin ang tanong ko. Sa akin. Bakit? Pinigilan ko ang sarili ko. Yun yung suot ng babaeng nagtangka sa akin na pumatay noon. At yun ay si Christine. Tama. May masama siyang binabalak laban sa akin, ngunit palalampasin ko na muna to. Oras na ulitin niya yon, mananagot siya. Tumayo ako para bumalik na sa kwarto ko. Saan ka pupunta? Tanong nito. Himala ah. Hinarap ko siya at nginitian. Sa asawa ko. Nakita ko na naman ang pagkainis na namuo sa kanyang mukha. Sabi na eh, karibal ko tong kaharap ko but it doesn't matter. Ops, nandito na pala siya. Wika ko na makita ko si Devin na paparating. Nag-iwas siya ng tingin at bumaling na lamang sa ibang direksyon. You look so beautiful with flower on your ears, honey. I was shocked when he kissed my lips. Kakaya naman tong lalaking to. Bukod sa wala ng patawad, wala pang respeto sa mga singles sa tabi-tabi. Joke! Is there something wrong? Agad na tanong sa akin ni Devin nang makarating kami sa bahay. Ewan ko pero bigla ako napapakain ng chocolate ice cream. Busog pa naman ako eh. Umiling ako bilang sagot. Nanood muna ako ng TV habang siya'y nasa tabi ko, busy sa pagkakalikot ng cellphone. Saglit akong tumingin sa cellphone niya and guess what? Puro about business na naman yung ginagawa niya. Nanlisik ang mata ko na mag-message si Christine sa akin. Subukan mo lang niyang pindutin. Nawala ang inis ko nang hindi niya yun pinansin. Good boy! Ibinalik ko ang tingin ko sa TV commercial pa lamang.
Halos maglaway ako sa napapanood ko. I want ice cream. Napakagatlabi ako bago ibaling ang tingin kay Devin. Nakakaya naman, 8:30 na rin ng gabi. Di ko na talaga napigilan at gusto ko ng ice cream. Pero mas gusto ko siya. Charot! Honey? Umusog ako sa tabi niya. Ngumiti ako. Sana naman magets niya, no? What is it? Do you want something? Um, mm, Tell me, don't be shy. I want your ice cream. No, I mean chocolate ice cream. Can you buy for me, please? Halos pagpawisan ako habang siya'y napatawa ng kaunti. Muntik pa ako madulas. Are you hungry? Nope, I'm not. I just want to eat some ice cream, please. Pagmamakaawa ko dito. But it's already 8:30. Napanguso ko sa sinabi niya. Looks like no ice cream for tonight. Nanahimik na lamang ako sa isang tabi. Nakaramdam ako ng inis. Mukhang nag-iiba ang mood ko. Hey, what's wrong? Naramdaman ko ang pagpahid ni Devin sa mga luha ko. I can't believe hindi ko man lang naramdaman na umiiyak na pala ako. Nababaliw na ba ako? O epekto lang to ng pagbubuntis ko? I want some ice cream. Napayakap ako sa kanya na para bang bata. Bakit ba nagkakaganito ako? Para lang sa ice cream? I am too old enough for baby things. Shh, okay, okay. I'm gonna buy some ice cream for you. Just don't cry, okay? I don't want to see you crying. Napanguso lang ako nang umalis siya sa tabi ko. Fuck, are you okay, wife? You're acting so weird. Don't leave me, please. But how can I buy if I won't leave nor go? Utusan mo na lang yung iba. I wanted to stay by my side. Pakit kong sabi at tinigit siya sa sofa. Please? Nakita kong pagkamot ng sentido niya bago tumango. Okay. That's why I love you, I said and kissed him in his lips. Well, at least walang tao na hindi katulad niya na basta-basta na lang nanghahalik kahit nasa public. Maya-maya lang may kumatok sa pintuan. Devin opened it at pagbalik niya may dala na siyang maraming ice cream. Yung iba nilagay pa sa ref habang ako, diretso lang sa pagkain nito. Delicious! I am lucky for having a husband like him. More than 8 months later. Ang cute naman ng baby ninyo. Manghang sabi ko sa anak ni Risa at Liam. Isang buwan ko kasi si Risa na hindi nakita. Panganay pala na isang buwan yung baby nila. Sooner or later, makikita ko na rin ang baby ko. Devin's POV. Sumasakit ang ulo ko kakaisip sa sinabi ni Gerald. Kung totoo yon, there is a snake in the palace that will bite me soon. Ang tanong, sino? Sino ba yon? Nakakapagtaka lang din dahil 9 buwan niya na kaming hindi ginagambala. Ano na naman ba ang pinaplano niya? Sir Devin, someone is looking for you. Let them in, I said while sitting on my swivel chair. Malapit ng mga anak ang asawa ko kaya't doble ingat ang pagbabantay na ginagawa ko. And this past few months during her pregnancy, halos mabaliw na ako because of my wife. Naging mas mahilig siya. Childish at iiyak na lang kapag di nakakuha ang gusto. I asked the daughter about it but they just said that it's just part of women's pregnancy. I can't believe na may ganun. Devin. I paid attention to the person who called my name. I recognized her voice and that voice came from Sally. Tumayo ako para salubungin siya. Paano ka nakatakas? Mahabang kwento but it doesn't matter. I did not expect that she was going to hug me tightly. Halatang na-miss niya ako. Matapos niya ako yakapin, tiningnan ko siya na maigi. Di pa rin kumukupas ang kanyang ganda. Masaya din ako na ligtas siya at nakita kong muli. She was about to kiss me but I depart from her. This was not right. I love Carlin and I won't do anything that will ruin our relationship. What? Is there something wrong? Sally, listen. I have a wife. Nakita ko ang pagkadismaya niya, even her tears. So, Gerald is telling me the truth. For more than 5 years, someone replaced me in your heart? I nod my head as an answer. Hindi na ba talaga pwede? Umiling-iling ako bilang sagot. I am a man at may paninindigan ako. Yes, I love Sally but that was before siya ang kahapon ko. Pero si Carlene ang aking ngayon. Who's the lucky girl? Kasabay ng pagtatanong niya ay ang pagbukas ng pinto at niluwanan ng asawa ko. Oh, sorry hon. I didn't know that you're talking to someone. Babalik na lang ako. No, stay honey. Inalalayan ko pa siya at pinaupo sa sofa. For more than 8 months, this is what I'm doing. Taking care of her.
I don't know if I can forgive myself if something bad happened to my wife and to our child. Honey, who is she? Pabulong nitong tanong sa akin. Is she your friend or relative? She just... Sally cut my words, reason why I closed my eyes. My name is Sally, the first woman that your husband loved. Napatingin ako sa asawa ko na nakatingin din sa akin. Honey? Oh, you're Sally. Nice to meet you. She greeted Sally without any hesitation. She really trusted me. Nilahad pa niya ang kamay niya at may pagdadalawang isip na tinanggap naman niyo ni Sally. My name is Carlene Sanchez. Wika nito habang nakikipag-shake hands. Really? I can't believe that she forgot to put Vanford in her name. Carlene Sanchez Vanderford, Devin Lewis Vanderford's wife. A wide smile came out of my face. She introduced me as her husband in front of my ex-girlfriend. Alam ko nasasaktan ko si Sally but I don't have any choice. Si Carlene ang mahal ko at siya rin ang asawa ko. I know that Sally will find a deserving and a better man for her. Aren't you mad? I mean, I am your husband's girlfriend. Hindi naman kami nag-break ni Devin, hindi ba? Napailing-iling ako sa sinabi niya. Bakit ba wala nang katahimikan? Puro sakit na lang ng ulo. Ex-girlfriend. Pagtatama ni Carlene. No, you're wrong. Sally, stop it. You may go out now, please. Devin, hindi tayo nag-break. Pasigaw nitong saad. Sally, I am a married man. Kapag kasal na ako, ibig sabihin nun, wala nang tayo. Paliwanag ko pa dito. Oo nga, ex-girlfriend na kasi ang tawag doon. Ibig sabihin, expired ka na. Tama naman yung sabi ko kanina, di ba? Napatingin ako sa asawa ko na kumakain na naman ng ice cream. Lagi naman eh. Puro siya ice cream. Tumango si Sally. Okay, I understand, but we can still be friends, right? I just nod my head and after that, she go out in my office. Ibalilik ko ang tingin ko sa asawa ko nang tuluyan na makalabas si Sally. She rolled her eyes. Tumalikod siya sa akin at mababakas na naman ang pag-iiba ng mood niya. Pambihira. Mga babae nga naman. Shh! Silence! Quiet! But, sabi ko tahimik. Bawal ang maingay. Huwag kang magsasalita. Silent, quiet, keep your mouth shut up. I-zipper mo yung bibig mo. Klaro? Napailing-iling ako sa inaasta na naman ito. Kaya wala nga akong nagawa, kundi ang manahimik na lamang. Baka bigla pa siyang magalit at lumayas na lamang, kagaya ng nangyari nung nakaraan. Pinahirapan ako maghanap. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Napatingin ako sa kanya nang bigla itong nainis. Sabihin niyo, hindi naman siya nababaliw, right? Damn you, stupid. Are you talking about me? I quickly said. She called me stupid. Yes. Hindi ka man lang talaga magpapaliwanag? Wife, you said that I must keep my mouth shut. Mahinahon kong sabi. Napatayo ako sa kinauupuan ko nang umiyak na ito. Bakit naniwala ka? Ayoko lang magalit ka. Makakasama din yan sa baby natin. Hindi mo na ako love. She became childish again but it doesn't matter. Mas lalo lang niya akong pinapangiti. Hush, I love you, okay? I said and sat beside her. Totoo? Yes, I'm telling the truth. We, baka ginujoke mo nga lang ako. Nope. Napahawak siya sa akin habang namimilipit sa sakit. What happened? Is there something wrong, wife? Nag-aalala akong tanong na sumigaw ito at agad ko siyang binuhat na maalalang kabuwanan na niya ngayon. She will be giving birth to our child. Dali-dali ko siyang dinala sa ospital. Sorry sir, hanggang dito na lang po kayo. Tumango ako sa sinabi ng doktor. Sana walang mangyaring masama sa kanila. Ilang oras pang lumipas nang lumabas ang doktor. Agad akong tumayo para salubungin siya and ask about my wife. Congrats, Mr. Vanderford. You have a healthy baby boy. Napangiti ako sa sinabi ng doktor. Agad akong pumasok sa loob at to'y nakita ko ang mag-ina ko. Now I have a complete family. He's handsome, right? Yes, he is. Binuhat ko saglit ang bata. Kamukhang kamukha niya ako, not to mention, but that was the truth. I looked at his lips and it looks like Carlene's lips as well as his eyes. Matapos ng ilang minuto, binalik kong muli siya sa kandungan ng kanyang ina. So, kailan natin dadagdagan? Carlene pinched my skin. Ouch! Tumigil ka nga. Kaan ako pa lang paggawan agad ng batang nasa isip mo. Pagsaway nito.
Now, my wife is back. Buti naman tumigil na siya sa pagiging childish niya. Maya-maya ay pumasok ang pamilya ko. Wow, ang cute ng baby. I did not expect that they will come. I hugged my mother and my father and also my sister. I missed them. Buti naman at nakauwi kayo. Iho, babalik din kami sa England. Umuwi lang kami saglit para makita ang apo ko. I gave them a space to see my child. Marahan nila itong kinarga at tinitigan. Kuwang-kuwang mukha ninyo. Ang galing nyo palang gumawa ng bata. Parehas kami ni Carly na nagkatinginan dahil sa sinabi ni Mama. What's his name? I looked at my wife when my father asked about my son's name. Looking at her means I give her the permission to name our son. Mapalad siyang umiti na maintindihan ang ibig kong sabihin. Zian, she said. Zian? What a beautiful name. Bagay sa kanya. Gerald's POV. Hello, sir. Tungkol po sa pinaiimbestigahan ninyo sa akin? Speak. Nakanak na po siya. Nasa ospital po siya na pagmamayari din ni Mr. Vanderford. Pagkatapos nun, pinatay ko na ang tawag. Tawagan niyo si Christine. Utos ko sa mga tauhan ko. Yes, sir. Maya-maya dumating na mga ito gaya ng inaasahan. Anong kailangan mo? You said you want revenge, right? Tiningnan niya ako at ngumiti. Ngiting may masamang binabalak. Mabuti naman. I thought you won't ask about that. I've been waiting for more than 8 fucking months. Napag-usapan na natin to. Now go and take their child. As you wish. Alam ko na kung saan ko sila pupuntahan. It's easy for me to find the mouse. Wika pa nito bago tuloy ang umalis sa harap. Poor Christine. I am just using her to get my own revenge. Christine is one of the most best warrior and assassin of Zendali Kingdom. Sige, magbulag-bulagan pa kayo nang kayo din mismo magpatayan pagdating ng oras. Can't wait to see them. Nagkakagulo habang ako, masayang nanonood at pinaglalaroan sila. I dialed Devin's number. I smiled when he answered me. Congrats bro, tatay ka na. Anong kailangan mo? Malamig nitong sabi na lalo pang nagpa-excite sa akin. Chill ka lang. Binigyan nga kita na mahigit walang buwan. Nakatahimikan tapos ginaganyan mo ko? Pangaasar ko pa. Stop teasing me. Come on, tell me what you want. I sighed before I spoke again. Ay, oo nga pala. Bantay-bantayin mo yung anak mo dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Damn you! Ops, chill ka lang ha? Sigurado akong mababaliw ang asawa niya sa mga mangyayari. Handa na akong panoorin ang mga mangyayari. It is time for me to get my revenge. Devin's POV. I did not even finish the words that I was supposed to say when Gerald turned off the call. Kasabay nun ang pagba-brown out. Agad ako nagtungo sa silid kung saan inoobserbahan pa ang mga bagong silang nasanggol dahil pansamantalang nilalamunan nila doon ang anak ko. Madilim pa rin sa buong paligid kaya halos wala akong makita. Ginamit ko na lamang ang cellphone ko para pang ilaw. Si Carlene. Baka ako na nang nangyayari sa kanya. Pero yung baby namin, gulong-gulo na ang isip ko. Nagtungo ako ng silid ni Carlene pagdating ko doon. Sakto nagkakuryente. Napayapa ako na makita ko siyang mahimbing na natutulog. Tulong! Agad na agaw ng atensyon ko nang may sumigaw. Lumabas ako ng silid at nakita ko ang nurse na nagdala ng baby namin sa isang silid kung saan siya inoobserbahan pa. Miss, ano nangyayari? Agaran kong tanong nang mapansin kong nagpapanik siya. Hindi mapakali. Ang baby namin nasan? Kamusta siya? Hindi siya umimik bagkos ay yumuko lamang. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Sabi ko nasa ng baby ko. Madiin kong sagot ngunit pag-iling lamang ang nagawa niya. Pumasok ako sa kwarto at maraming sanggol ang naiwan. Pero ang anak ko kinuha nila. Ang anak ko. Gerald! Hayop ka. Ibalik mo ang anak ko. Agaran kong sigaw nung sagutin niya ang telepono. Napakayom kamao ako nang tumawa siya at pinatay ang tawag. How can I tell to my wife about this? No, it cannot be my son. Honey, nasan si baby Sian? I want to see our son. Masaya at masiglang tanong ng asawa ko. Nanatili akong tahimik at unti-unting lumapit sa kanya. Han, why do you look so upset? Is there something wrong? Napatingin ako sa kamay ko na hinawakan niya. Kasabay noon ang pagtulo ng luha ko. Si baby, nasan siya? Nabasag ang boses. I'm sorry. Kinidnap ang anak natin?
Devin, baka kung anong gawin nila sa anak natin. Hanapin na natin siya, please lang. Nagmamakaawa nitong sambit, ngunit niyakap ko lamang siya. Nagsimula siyang magwala. Bitawan mo ko. Hahanapin kong baby ko. But you don't have enough energy. Wala akong pake. Tumayo siya ng kama para lumabas pero agad ko siyang pinigilan. Han, please, let me go. I want to see our child before it's too late. Please, I'm begging you, kailangan na tayo ni Zian. Devin, hahanapin ko siya kaya hayaan mo na ako. Patuloy siyang nawala hanggang ako patuloy sa pagbuhos ng mga luha. Maya-maya may pumasok na mga nurse at tinurukan siya ng pampakalma. Han, please, I don't wanna lose my baby. Huling sambit nito bago nawala ng malay. Hiniga ako siya sa kama para makapagpahinga. Ang hirap-hirap pag nasa ganitong sitwasyon. Ano bang nagawa ko? Bakit ba ayaw kaming tantanan ni Gerald? Halos di na ako makakain ng maayos kaya iisip sa asawa ko at sa anak ko. Kusang-sang lugar na ako naghahanap pero wala pa rin talaga. Dude, I'm sorry. Hindi pa rin namin nahahanap ang anak mo. Fuck! Halos mabaliw na yung asawa ko. Nahihirapan na ako and I don't know what to do. Kasalanan ko ang lahat ng to eh. Devin? Napatayin ako kay Sally nung tawagin niya na naman ang pangalan ko. I will go to the hospital to see my wife's condition. Ginawa ko lahat ng makakaya ko. Lahat ng contact ko at mga kakilala ko'y hiningan ko ng tulong. Halos lahat ng mafia sa Zendali Kingdom tumulong na sa paghahanap sa anak ko. Pero hanggang ngayon wala pa ring lead. Sally, you know how much I felt stressed. Please, huwag ka nang dumagdag. Hindi ko pa man lang natatapos ang sasabihin ko nang yakapin na niya ako. I know, Devin. Magpakalayo-layo na lang tayo. Iwan mo ng lahat at sumama ka na lang sa akin. Hayaan mo na sa Gerald. Sally, hindi mo alam ang sinasabi mo. Devin, ilang ulit ko bang kailangan sabihin sa'yo, mahal kita. Mas lalo siyang yumakap sa akin, ngunit agad ko tong kinalas. Enough! Tinignan ko siya sa mata. Tell me, Sally, may alam ka ba sa pagkawala ng anak ko? I direct her to the point. Nag-iwas siya ng tingin. Wala. Sally, kung may alam ka, please sabihin mo na. Nagmamakaawa ako. Sasabihin ko kung ipapangako mong babalik ka sa bisig ko. Tinignan ko siya at mukhang seryoso siya. Iiwan ko si Carlene? At papanong anak namin? Ang hirap ng ganito. Lagi na ng ganito yung sitwasyon ko. Sally, I cannot leave my wife. I love her and you know it. Huwag mo nang ipilit, please lang. Hanggang kaibigan na lang talaga, Sally. Wala nang hihigit pa doon. Oo, minahal kita, but that was before. Ano bang kailangan kong gawin para mahalin mo ako ulit? Nagsimulang tumulo ang mga luha niya. Agad ko siyang niyakap para pakalmahin. Hiwalay man tayo. Hindi man akong lalaki na kalaan para sa'yo, pero nandito pa rin ako para sandalan mo. Hindi ako mawawala dahil kahit anong oras po pwede mo akong takbuhan. Humiwalay ako sa pagkakayakap ko sa kanya. Pinahiran niya ang mga luha niya. I know it's not easy to forget the past, but let's just move on now. Dagdag ko pa. Natuwa ako nang ilahad niya ang kamay niya at agaran ko yung tinanggap at nakipag-shakehan sa kanya. Friends? She asked. Friends? I replied and nod my head. Ring, ring! Agaran kong sinagot ang tawag. Hello, sir. Nagwawala pong asawa ninyo. I'm on my way. Agaran ko pang sagot. Ano nangyari? Paalam. Kailangan ako ng asawa ko? Ngumiti siya bago ko umalis. Ano ba? Bitawan niyo nga ako. Kailangan ko ng baby ko. Naawa ako sa kondisyon ng asawa ko nang datnan ko siya. Lalo pa na may dumaang babae na may dalang sanggol. Anak ko! Anak ko yan! Ibalik mo sa akin ang baby ko. Miss, anak ko to. Hindi, baby ko siya. Patakbo akong pumunta sa kinaroroonan ni Carlene. Han, stop. That's not our child. Sorry, miss. Kahit nagpapumiglas, binuhat ko si Carlene pabalik sa kwarto niya. Ano ba? Bitawan mo ko? Kinuha niyo yung baby ko. Honey, yung baby natin, kunin mo na. Gusto ko na siyang mayakap. Hindi yun ang anak natin. Napataas ang boses ko na ikinatahimik niya. Honey, listen to me. Nawawala si baby Zian. Hindi yun ang anak natin. Hindi? Bakit? Kinuha mo ba? Walang hiya ka, kinuha mong baby ko. Ilabas mo siya, nasa na? Halos hindi ko malaman kung anong gagawin ko dahil sa inaasta niya. Tinurukan siyang muli ng pampatulog. Gusto ko nang umiyak at ilabas ang sama ng loob ko. Nadadamay pati ang asawa at ang anak ko. Magiging okay din ba ang asawa ko?
Agaran kong tanong sa doktor. Sir, hindi maganda ang lagay niya. Nagsisimula niya ng saktan na sarili niya. I am sorry to say this, sir, pero nababaliw ng asawa ninyo. I will go now. Matapos niya yung sabihin, napaupo ako sa sahig. Bakit ba nangyayari to? Christine's POV. Patahanin mo na nga yung batang yan. Naririndi na ako. Sigaw ko sa katulong ni Gerald na siyang sinunod namin ito. Ilayo mo yan sa akin, nakakarindi ang iyak. Job well done, Gerald said and clapped his hand while walking towards me. Pwede bang burahin ko na sa mundo yung batang yan? Inis kong saad. Not now. Agad akong nainis sa naging sagot niya. Naiinis na talaga ako. Kanina pa yan iyak ng iyak buwisit. Nalaman ko unti-unti nang nawawala sa katinoan si Carlene and I am happy to hear that. She deserved it, by the way. Ano ang sunod na plano? Maghintay ka lang. Gerald, gusto ko na ako mismo ang tatapos sa batang yan, pati doon sa walang hiya niyang ina. Agaran kong sabi sabay hinimas ang baril ko. Basta akong bubura kay Devin. Agaran niyang sagot na kinangisi ko lamang. They deserved it. Kung di lang din ako magagong mahalin ni Devin, maigi pa nga na mawala na lamang siya. Riza's POV. Ba't parang ang saya mo ata ah? Striktong tanong ko kay Christine. Naramdaman kong may kinalaman siya sa pagkawala ng anak ni na Carlene at Sir Devin. Sabihin na lang natin na masaya ako nagdurusa yung mga taong kinamumuhian ko. Are you talking about my best friend and the Mafia King? Diretsahan kong tanong. Wala akong sinabi. Isang mapaglarong ngiti ang pinakawalan niya na siyang kiniyamot ko na sobra. Oras na may kinalaman ka dito, kumanda ka, Christine de la Vega. Pagbabanta ko. Kung ako sa'yo, alagaan at bantay mo na lang yung anak mo, baka siya pang isunod ko. Pak! Di ko napigilan ng sarili kong sampalin siya. Nginisihan ko siya pagkatapos. Subukan mo't may kalalagyan ka. Wika ko at tinalikuran na ito. Malakas talaga ang kutob ko na may kinalaman nga siya. Galit at naiinggit siya kay Carlene. Sinabi rin sa akin ni Carlene na siya yung babaeng nagmangkang pumatay sa kanya nung gabing kinurahan siya bilang reyna. At nang paimbestigahan ko, hindi nga siya nagkakamali. Christine de la Vega, may kalalagyan ka rin. Devin's POV. I am now going back to the hospital and bring some food for my wife. Our situation is not easy. I don't know what they are doing to my son. Isang beses ko pa lang siyang nayayakap at kung may mangyaring ng masama sa anak ko, hahalugugin ko ang buong mundo para lang pagbayarin si Gerald. Ibalik niyo na ang anak ko. Agad akong pumasok ang silid ni Carlene at pinagmasdan siyang maigi. Nawawala ang baby ko? Hindi na ako makontento dahil sa nakikita ko. Sinasaktan niya ang sarili niya pagkatapos tumatawa siya. Maya-maya iiyak. Napapikit ako ng mariin. Bakit kailangan danasin to ng asawa ko? Han? I called her name but she did not even pay her attention. I brought you some food. I know you did not even eat. Tinignan ko siya gamit ang naluluha ko mga mata. Napailag ako nang batuhin niya ako ng unan at nagalit na lang siyang bigla. Ilabas mo ang anak ko. Kinuha mo siya. Sigaw nito. Maya-maya may lumabas na doktor. May dalang manika at ibinigay kay Carlene. Agad nagbagong mood niya at napalitan na saya. Ito na ang baby mo. Masaya niyang inabot ang manika. Pasensya na Mr. Vanderford, pero tuluyan ang nawala sa katinoan ng asawa ninyo. Bukas dadalhin namin siya sa mental institution para maalagaan siya doon. No, please. Hindi siya baliw. Umiling-iling ang doktor. Mauna na ako. Nang tuluyan na makalis ang doktor, lumapit ako sa kanya. Nginitian niya ako. I missed her smile. Baby, nandito na si daddy mo. Wika nito at tumingin siya sa akin habang hinimas-himas ang manika. I can't believe that this is really happening. Han, eat first. Shh! Tulog na siya. Wait lang. Malungkot ko siyang pinagmamasdan habang marahang inihihiga ang manika na tila ba isang sanggol. Matapos niyang gawin yon, humarap siya sa akin. Ang pogi niya, diba? Mana sa'yo. She kissed me on my lips. I smiled at her and breathed. Wife, please eat, I said. Can you feed me, honey? Malambing nitong saad at kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko. Kaya magiliw at buong pagmamahal ko siyang sinubuan hanggang sa mabusog ito. Habang natutulog siya, katabi pa rin ang manika. Marahan kong hinihimas ang buhok niya.
I miss you, my wife. Sorry because this is happening to you. Sorry if I did not even protect our son. I miss you so much. Huwag ka naman ganyan, hon. Hindi ka baliw, di ba? Inawakan ko ang kamay niya at pinagmasdan ang maamo niyang mukha. She looked like a sleeping beauty. Pangako, hahanapin ko ang anak natin at hindi ako titigil. Hindi ka mananatili sa ganyang sitwasyon. Mahal kita, Carlene. Mahal na mahal. At sana bumalik ka na sa dating ikaw. Hinalikan ko ang noon niya bago lumabas ng silid. Paglabas ko ay agad bumungad ang papa ko. Wala raw si mama dahil bumalik na sa England dahil may inaasikaso pero nagbilin. Nang makarating kami sa bahay, wala na ako ibang ginawa kundi iiyak kay dad ang lahat. Dad, kasalanan kong lahat. Kung naging mas maingat pa ako, hindi sana mangyayari to. Hindi na sana nabaliw ang asawa ko. Hindi ko na napigilan ang umiyak. It is not your fault, son. You did your best. Magiging maayos din ang lahat. Nagpahid ako ng luha ko. Minsan na rin nabaliw si Mon. Teka, Dad, can I ask something? My father nodded his head. Dad, minsan nabaliw si Mom nang mamatay ang kapatid ko. Dad, anong ginawa niyo? Paano siya gumiling? Interesado akong tanong. Anak, kumapit ako at nagtiwala sa Panginoon. Kinausap ko na masinsinan ng mami mo at ipiniliwanag ang lahat. Akala ko babatuhin niya na naman ako at paalisin, pero niyakap niya ako at umiyak. Masakit man pero natanggap ng mami mong katotohanan. Kung ipapaliwanag ko kay Carlene ang lahat, gagawin ko ang lahat gumaling at bumalik nang siya sa dating siya. At sana maunawaan niya.